all the praises, Lord God. And today, Lord, we thank you, Lord God, unang-una po, Lord, sa another opportunity na makapagtipon-tipon ulit kami, Lord, upang sumamba sa inyo, Lord God. Salamat po, Lord, sa buhay at kalakasan na patuloy niyong binibigay sa amin, Lord God.
Salamat po, Lord, sa inyong pagmamahal, Lord. Sa walang hanggang katapatan niya, Lord God. Humihingi rin po kami, Lord, ng kapatawaran, Lord God, kung may pagkakamali po kami at sa mga pagkukulang po namin. Linisin niyo po kami ngayong araw upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, Lord God. Ipinapaubaya po namin sa inyo ang service na ito, Lord, at pinapaubaya po namin, Lord God, yung buhay po namin sa inyo, Lord God. And we ask, Lord, na turuan niyo po kami ngayong araw, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Muli isa pong magandang umaga sa lahat at para po sa ating gagawin pagtanggap sa banal na hapunan, muli ay ating pong pakinggan ang paalala ng Biblia sa unang Corinto chapter 11 verse 27 hanggang 29. Narito po ang sinasabi: ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa sangre ng Panginoon ang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay pinapalalahanan ng Biblia sa ating pong binasa na bago po daw natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na siya pong sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon ay marapat po na siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay karapat-dapat tumanggap ng mayamang pagpapala ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan na sa ating pong ginagawang pagtanggap sa banal na hapunan, ito po ay sumisimbolo sa pagtanggap po natin sa katawan at dugo ng ating Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, bilang pag-alala rin po na naging katubusan natin sa ating mga pagkakasala at tayo po ay tinubos ng Panginoong Hesus sa ating mga kaparusahan na nararapat po para sa atin ay siya po lahat ang umako dahil tayo po ay kanyang minamahal. Kaya lagi po nating hahangarin mga kapatid na tayo po ay mayroong malinis na puso at malinis sa pagkatao bago po natin tanggapin ang mga banal na simbolong ito. Kaya sa umaga po ito, muli kayo po ay aming nanyayahan na tayo po ay sama-samang manalangin at tayo po ay humingi ng patnubay sa ating Panginoon bago po natin tanggapin ang mga simbolo ng banal na hapunan. Tayo po muli ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, salamat po ng maraming Panginoon sa minsan pa ay pagkakataong binigyan niyo po kami na ganito ay bilang magkakapatid sa iyong iglesia, Panginoon. Kami po ay sama-sama muling alalahanin ang naging katubusan po sa aming mga pagkakasala. Ang mga kaparusang nararapat, Ama, para sa amin ay inako na yung bugtong na anak. Salamat po, O Diyos, sa iyong dakila at busilang na pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagpapaalala sa amin na sa araw-araw ay dapat po namin pahalagahan ang pag-asa ng kaligtasan na ikaw lamang, Panginoon, ang may kakayahang magkaloob. Salamat po, Ama, na sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila po ng aming karumihan, Panginoon, sa kabila po ng aming hindi pagiging perfecto, Panginoon, na kami ay nakakagawa pa rin ng mga pagkakasala dahil kami nasa laman pa, Ama. Ito po ay sama-sama namin hinihingi sa iyo sa umagang ito ng kapatawaran, Panginoon. At kami po ay sama-sama rin humihiling na kami nawa ay iyong pakalinisin sa umagang ito, Panginoon. Alisin mo lahat, Lord, ang lahat ng mga karumihang maaaring taglay po ng aming mga puso, Panginoon. Kami iyong patawarin at bigyan ng pagkataon maging karapat-dapat po, Panginoon, sa iyong harapan at karapat-dapat tumanggap ng iyong mga pagpapala. Ama, maraming salamat po sa naging katubusan namin sa aming mga pagkakasala. Salamat po, Panginoon, sa pagsusugo mo ng iyong bugtong na anak na lahat na kami tumanggap sa Kanya ay nabigyan ng pag-asa ng kaligtasan. Ngunit, Panginoon, ang lahat po ng papuri at pasasalamat na yan ay sama-sama po namin ibinabalik sa inyo
sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, ayon po sa sulat ng Apostol Pablo na ating po matatagpuan sa chapter 11 ng unang Korinto, ay narito pong sinasabi sa verse 23 hanggang patuloy. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya'y pagkanuno ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira pero sa ito at sinabi, ito nga ang katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Gayon din naman, matapos maghapunan na hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay pinahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sama-sama po natin tanggapin at inumin ang katas ng ubas. Muli po, nawang lahat po ay napagpala sa ating pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng Parang Kasulatan. Amen. Yan po, good morning po sa ating lahat. Yan, kamusta po ang inyong linggo? Blessed. Okay. Yan, amen. Handa na po ba tayo sa ating pagbibigay? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sino po dito yung nahihirapan sa finances? Taas kamay. Bukod sa akin. Sino yung nahihirapan sa work? Nahihirapan sa work? Yan. Sino yung nahihirapan mag-balance sa family? Wala. Wow. Galing na mag-balance. Sino yung nahihirapan sa school? Sa school? Uy, ayaw meron. Si Brother Merch, taas si Brother Merch. Oh, laging puyat din si Brother Merch. Yan po. Bakit ka pa natanong? Kasi yung babasahin natin, may kinalaman po doon sa chapter 1, verse 17 ng Colossians. Basahin po natin ang ating offertory verse. Pwede po bang makilagay sa ating screen? Ayan po. Wait lang natin. Okay po. Ayan po. Well, hinihintay natin yung ating chapter of verse. Background po muna sa verse na to. Ang nagsulat po nito ay si Paul. Pinadala niya sa mga Colossians. Pero ang totoo, hindi pa siya nakapuntang Colossians. Pero sinilatan niya sila. Bakit? Noong mga panahon pong iyon ay ang Colossians po ay under ng heresy. Pag sinabing heresy, maraming Diyos-Diyosan. Maraming mga iba-iba silang sinasamba. Kaya sabi ni Paul, parang ang tingin ng mga taga-Colossians kay Jesus Christ, isa lang siyang spiritual element. Na isa lang siya dun sa mga Diyos-Diyosan. Kaya parang ang nagiging buhay ng Colossians, imbalance. Parang kung saan sila lumalapit, kung saan sila pumupunta. But sinabi ni Paul doon sa verse na ito, si Jesus yung bond. Yung background po ng quote dito na hold together is from the word, yan po, Colossians chapter 1 verse 17, He is before all things and in Him all things hold together. Ang ibig sabihin po ng hold together dito ay sa Greek word na synistieme. Sabihin nyo nga po, synistieme. Ang ibig sabihin po nun ay to unite or to preserve. Okay, ibig sabihin nun, kailangan ma-unite, maisa. At wala pong ibang kundi makakagawa nun, sinasabi ni Paul, ay kundi ang ating Diyos, si Jesus. Siya yung parang super glue na lahat ng mga bagay na gusto mong magawa sa sarili mo, siya yung mag-unite, mag-preserve. Amen po ba? Amen. Kaya kung meron po tayong problema sa finances, may problema tayo sa relationship, may problema tayo sa time, may problema tayo sa pagbabalance na ating life, wala tayong hihingan kundi ang ating Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami ay magbibigay Panginoon. Panginoon, alam niyo Panginoon, nababatid niyo na lahat ng
may kinalaman sa aspect namin buhay, Panginoon, ay may struggles kami, merong imbalance, Panginoon, may shortcomings kami, Panginoon. Pero sa kabila nito, Panginoon, Ikaw, Panginoon, yung sinistiyamin namin, Panginoon. Ikaw yung super glue namin na nagbaband ng lahat ng ito. Ikaw yung nag-unite, Panginoon, ng mga bagay-bagay nito upang sa gayon, Panginoon, madala niyo kami, Panginoon, doon sa magandang kinabukasan namin. Panginoon, huwag kami, Panginoon, magpadala doon sa mga Diyos-Diyosan, sa mga bagay, Panginoon, nakikita namin, material, di man material, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, na i-hold namin together, Panginoon, yung lalo-lalo na yung faith namin sa inyo, yung aming worship sa inyo, Panginoon. Iwasan namin, Panginoon, nawa, Panginoon, yung magkasala ang aming paningin, pandawa, Panginoon. Nawa, Panginoon, may project namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, yung inyong tinuturo sa amin dito, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa giving namin. Panginoon, kayo ang bigay sa amin ang puso, Panginoon, ang bukas na kamay, bukas na palad, Panginoon, upang sa gayon, may bigay namin, Panginoon, yung nararapat, Panginoon, para sa inyo. Ito ang inihiling namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga nito. Amen. Sa araw po ito, ngayon po ay nasa ikatlong linggo lang po tayo ng serye na Unstoppable Spirit. Ngayong linggo naman po na ito ay nais ko pong bigyan talakayan sa inyo ang tungkol sa truth that cannot be stopped. Dapat po ang bunga hindi talaga tumitigil. Inaanyayahan po lahat na tayo po ay tumayo bilang pag-alak po sa pagbasa ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng John chapter 15 verse 1 to 8. Narito po ang sinasabi, Ako ang puro ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at inihahagi sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangalan ang aking ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay maipapakita ninyo ng mga tagasunod ko kayo. Tayo po lahat ay umupo at manalangin. O dakilang Diyos, mga Panginoon sa kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umaga nito. Namin sa Panginoon, taglay namin ang buhay, kalakasan na mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin sa isang buong linggo na kami, Panginoon, iningatan, binabayan, at pinaprotektahan, Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon. Napatuloy kayo naging tapat sa amin, Lord. Bagamat kami hindi naging tapat sa iyo sa bawat araw, Lord. Dahil kami po, Panginoon, ay madalas nakakasala sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, kami po, Panginoon, ay narito upang makinig ng iyong mensahe, Lord. Hinihiling po namin, Panginoon, ng iyong banal Espiritu, Lord, ay siyang bumatid na sa amin, Lord. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming puso at isipan upang higit namin maunawaan ang iyong mensahe na nais niyo parating sa amin sa umaga nito, Lord. At higit sa lahat, Panginoon, narito po, Panginoon, yung lingkod, Lord, na yung gagamitin, Panginoon, na maghahatid ng iyong mensahe, Lord. Panginoon, kayo po, Panginoon, na siyang magsalita sa aming kalagitnaan, Lord. Binabalik namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri at salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang golden text po natin ay mula sa verse 5. Ang sabi po sa verse 5, Yes, I am the vine, and you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce more fruit, for apart from me, you can do nothing. Ang isang mananampalataya po na hiwalay sa Panginoong Hesus ay hindi po talaga nagbubunga. Parang katulad po ng isang sanga. Pag ang isang sanga ay nahiwalay sa puno, wala mo na po talaga siyang kakayahan na magbunga, na mag-produce ng bunga. Sa mundo po natin ngayon,
maraming paraan para sukatin ang tagumpay ng isang tao. May mga nagsasabing successful ka kapag marami kang naipundar. Naariyan kung halimbawa, marami kang bahay na naipundar. Ganoon din, pagka marami kang mga sasakyan, tingin kasi ng isang tao, successful ang tao yun pagka maraming naipundar. Ang iba naman po ay nakatingin sa dami ng achievements, promotions, o influensya. Kasi may mga tao po talagang malakas ang influensya sa lipunan. Lalo po yung mga may kamag-anak na politiko, politician, o mga kung sino mang makapangyarihan tao. Doon nasasabi natin na successful lang isang tao. Ganun din po sa social media. Minsan, parang ang sukatan ng halaga ng isang tao ay kung ilan ang followers. Di po ba? Ngayon po, napakarami na po ng mga content creator, vlogger, na nagnanais na magkaroon ng maraming followers. Di po ba? Siguro may ilan sa inyo ng mga nakakapanood na po ng kanilang mga content. Diyan, maraming mga likes. Pag maraming likes sa kanilang content, parang successful siya. Di po ba? At ganoon din, pagka marami ang reactions na kanilang natatanggap. Para sa atin kasi, parang successful lang isang tao pagka ganoon ang nangyayari sa kanya. Nakikita natin. Pero po sa kaharian ng Diyos, hindi po ito. Hindi po ito ang sukatan ng Diyos. Hindi tinatanong ng Diyos kung gaano tayo kasikat. At hindi rin niya sinusukat ang buhay natin base sa dami ng accomplishment. Hindi po niya sinusukatin. At kung ilang committee ang ating nasalihan. At kahit po sa loob ng iglesia, hindi rin attendance o position o ministry involvement ang pangunahan sa sukatan ng mga ino. Kahit pa involved ka sa iba't ibang ministry, sa praise and worship, deacons, ushering, hindi po yun ang sukatan para masabing successful ka o mabunga kang isang Kristiyano. Darating ang araw na hindi po niya tayo tatanungin kung ilang meetings ang ating nadalihan. Hindi rin po niya tayo tatanungin kung ilang committee ang ating nasalihan o kung ilang taon tayong naging miyembro ng church. Siguro may ilan po sa atin na 10 years, 5 years na nag-member ng church. Di po ba? Pero masasabi po ba natin mabubuo na isang mananampalataya kung siya po ay matagal ng miyembro ng isang iglesia? Di po ba hindi rin yun? Hindi rin po yun ang basihan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na ang puno ay nakikilala sa bunga. Kapag ang isang mananampalataya ay konektado kay Jesus, makikita po yun ang bunga ni Jesus sa kanyang buhay. Ano po ba ang bunga na ito? Bunga na binago. Pero kung ang isang tao ay konektado sa mundo, hindi siya connected kay Jesus, ang bunga na makikita sa kanya, kabanalan po ba? Di po ba hindi? Kasi saan siya connected? Sa mundo. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang puno kung wala naman itong bunga. Hindi rin po mahalaga kung gaano kaganda ang mga dahon kung walang maipapakitang bunga. Kasi kung titignan niyo po ang isang puno, napakataas nga, napakalago ng dahon, pero wala naman siyang maipakitang bunga. Wala siyang maibigay ng bunga. Di po ba para wala siya silbi? Ano lang po ang silbi niya? Panggatong po sa atin. Pwede siya panggatong. Yun po ang magiging silbi. Ganun din po sa ating mananampalataya. Kung tayo ay hindi nakikitaan ng bunga, para wala tayong silbi. Hindi umi-epekto ang buhay ni Kristo sa atin. Kasi kung tayo ikonektado kay Jesus, magmamanifest po sa ating buhay ang kabanalan. Ganito rin po sa buhay Kristiyano. Posibleng matagal ka ng miyembro ng iglesia. Posible rin marami kang alam na talata sa Biblia. Katulad po natin, meron po tayong daily and night devotion. Siguro may ilan sa atin talagang sa isang buong taon nabasa na po natin ang Biblia, hindi po ba? Pero hindi rin po yun ang basihan. Posibleng active ka sa iba't ibang ministries. Pero nananatili pa rin po ang tanong. May bunga ka? Tanong ko po, may bunga po ba ang bawat isa? Nakikita po ba ang bunga sa ating buhay? Bigyan ko lang po yung context sa ating sa talata nito sa John chapter 15. Ito po ang nasa mga huling oras na ng ministeryo si Jesus. Bago siya magtungo doon sa krus. Kung iisipin po natin, ito ang mga mahalagang aral na nais niyang iwan sa kanyang mga alagad. At kapansin-pansin din po na hindi po niya sila tinuruan kung paano maging sikat. Hindi po rin niya kung
tinuruan kung paano maging makapangyarihan o kung paano maging matagumpay sa paningin ng mundo. Hindi po tinuruan ng Panginoon yun sa kanyang mga alagad. Bagkus, tinuruan po niya na sila kung paano mamuhay na mabuhay. At ang mensahe niya po ay napakasimple lang, ngunit napakalalim. Hindi po kailangan pilitin ang bunga. Hindi po yan pinipilit. Lalo po sa buhay natin. Kahit anong pilit mo, kung hindi ka connected kay Jesus, hindi ka talaga magbubunga. Kapag tama ang connection mo kay Kristo, natural na lalabas ang bunga. Dito po sa ating pag-aaralan, bigyan ko sa inyo ang 3 things about the fruit that cannot be stopped. 3 bagay po upang ang bunga ay hindi po natitigil. Una po, first thing about the fruit that cannot be stopped is the secret of fruitfulness is not striving but abiding. Wala po yun sa ating pagsisiril, sarili pagsusumikap. Kasi kahit anong po bang gawin natin, magsumikap, magpumilit, hindi po tayo magbubunga kung hindi tayo connected kay Jesus. Kung hindi tayo connected sa puno. Na ang puno, kung saan ang puno na ito ay si Jesus. Paulit-ulit po na ginamit ni Jesus ang salitang remain o abide. Kung papasin niyo po doon sa talata mula sa verse 4 hanggang sa verse 7, paulit-ulit po na ginamit ni Jesus ang salitang remain o abide. Sa katunayan po, ito ang isa sa pinakapangunahing salita sa buong talatang ito. Nais po niyang bigyan diin sa kanyang mga alagad dahil dito umiikot ang sikreto ng isang mabungang Kristiyano. Doon po sa pamamagitan po ng pananatili ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi rin po niya sinabi na work harder, magtrabaho ka ng maigi para kang maging mabuhay. Hindi po niya sinabi yun. Hindi rin po niya sinabi na be more religious. Kasi napakaraming po tao ngayon ang religyoso na lang pero hindi maka-Diyos. Di po ba? May mga tao na ganun. Hindi rin po niya sinabi na become more talented. Kahit gano'n pa karaming talent mo, magaling kang manta, magaling ka sumayaw, o magaling kang mangaral. Isa na po ang sabi niya, remain in me. Yun lang po. Kasi yun po talaga sikreto para tayo ay maging mabuhay. Napakahalaga po ng larawan na ginamit ni Jesus. Ang sanga ay wala sariling buhay. Wala po itong kakayahang gumawa ng bunga gamit ang sarili nitong lakas. Lahat po ng kailangan nito ay nanggagaling sa puno. Ang sustansya, ang lakas, ang buhay, lahat po ay nanggagaling sa vine. Kapag nahiwalay po ang sanga sa puno, maaari po ba itong magmukhang, maaari pa itong magmukhang buhay sa unang tingin. Totoo po yan. Mag-aari po siya magmukhang buhay. Lalo po hindi pa siya nalalanta. May mga dahon pa, maayos pa ang itsura, ngunit sa loob, nagsisimula na itong matuyo. Sa panlabas, mukhang maayos sa lahat. Di po ba? Naroon pa rin sila sa pagsamba. Every Sunday, makikita mo sa church, sumasamba. Kasama pa rin sila sa mga gawain ng iglesia, sa mga doorcast or videos, mga panlabas na gawain, sumasama, nakapagbigay pa rin sila ng testimony, nakapagsalita pa rin tungkol sa Diyos. Ngunit sa loob po ay may nangyayari na unting-unting pagkatiyo. Para po ito ang sinasabi natin spiritual dryness. Nangyayari po ito sa bawat mananampalataya. Lalo na po kung napabayaan natin ang connection natin kay Jesus. Meron po mga sign na makikita tayo pag ikaw, ang isang mananampalataya ay nakakaranas ng spiritual dryness. Nariyan po ang nawawala na ang dating excitement sa pananalangin. Kung ikaw, halimbawa, dati excited ka pa manalangin bago matulog, or pagkagising sa umaga, nagpe-pray. Ngayon nawawala excitement. Parang tinatamad na. Kasi napakahalaga po ng pananalangin sa Panginoon. Kung paano nga po kahalaga ang pakikipag-usap sa ating partner. Ganoon din po ang kahalagahan ng pakikipag-usap natin sa Panginoon sa pananalangin. Kasi dito po tayo nakakonect sa Panginoon. Kung tayo ay madalas na nananalangin, nananatili tayo connected sa Panginoon. Ito naman po yung minsan yung iba nawawala na ang dating pananabik sa salita ng Diyos. Sa pag-devotion po, sa ating pagbabasa ng sa kanyang mga salita. Siguro minsan may ba nagbabasa ng Biblia para sa atin lang, for compliance, para lang masabi na nakapagbasa siya, nakapag-devotion siya. Pero sa loob niya, wala nang pananabik. Hindi na excited. Hindi na gano'n ang excitement niya na naramdaman kapag siya ay nagbabasa ng Biblia. Ang worship po ay nagiging routine na lang.
Every Sunday, attend ka ng service kasi nga Sunday. Masabi rin na nagsisimba ka. Na hindi mo napapabayaan. Kumbaga parang naging routine na lang, pero wala talaga ang pananabik sa presensya siya ng Panginoon. At ang intimacy po ay napapalitan ng activity. Nawawala na po ang intimate relationship natin sa Panginoon. Napapalitan na siya kung ano ang mga activity natin ginagawa. At ang nakakalungkot po, minsan, hindi agad napapansin. Dahil nga abala pa rin tayo sa mga gawain pang relihiyon. Masasabi po natin na maaaring ang paa mo malapit pa sa Panginoon. Pero ang puso mo, malayo na sa Panginoon. Katulad po ng nangyayari kina Martha at Mary, natatanda niyo po ba yung binisita sila ni Jesus? Na si Jesus ay nangaral siya. Habang ginawa ni Mary, umupo po siya sa tabi ni Jesus at nakinig po sa kanyang mga turo. Eh samantala si Martha po, abala-abala sa pag-asikaso. Ang sabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, utusan niyo naman po si Maria na tulungan ako. Di po ba sabi ni Jesus, Martha, masyado kang abala. Mas pinili ni Maria ang higit na mahalaga. At kahit kailan hindi yun aalis sa kanya. Ganun din po. Minsan kasi abala tayo sa responsibility natin. Abala tayo sa trabaho, gawain sa school, sa negosyo, pero napapabayaan natin ang relationship natin sa Panginoon. Tandaan po natin, relationship comes for responsibility. Unahin po natin ang ating relationship sa Panginoon Jesus bago ang anumang responsibilidad na ating gagawin. Hindi naman po masama na magtrabaho tayo. Nagampanan natin ang responsibility. Pero ang masama po kasi kung ang napapabayaan natin ang relationship natin sa Panginoon Jesus. Malaki pong epekto nito sa atin. Doon po tayo unting-unting madi-disconnect sa Panginoon Jesus. Nandiyan din ang communion comes before ministry. Ayon nga po kay Warren Worsby, the branch does not produce fruit by struggling but abiding. Napakaganda katotohanan po nito, no? Hindi po pinipilit ng sanga ang bunga. Hindi po ito nagpupuyat para gumawa ng bunga. Hindi rin po ito nagpapastress para magbunga. Ang trabaho lang po nito ay manatiling nakakabit sa puno. Yun lang po talaga. Kailangan manatili siya sa puno para siya ay magbunga. At kapag nakakabit sa puno, natural po na lalabas ang bunga. Minsan ang kailangan natin ay hindi mas maraming ministry. Hindi po natin kailangan mas maraming ministry. Hindi po rin natin kailangan mas maraming activity. At hindi rin mas maraming mga commitments. Minsan ang kailangan lang po natin ay mas maraming oras kasama si Jesus. Yun lang po kailangan natin. Mas maraming pananalangin, mas maraming pakikinig sa kanyang mga salita. Mas maraming pagkakataong tumahimik sa kanyang presensya. Question po, posible bang maging busy tayo pero ngunit hindi na natin kasama si Jesus? Kung susuriin po ng Panginoon ang buhay natin ngayon, makikita ba niya ang bunga ng intimacy o ang pagod ng activity? Tanong niyo po sa inyo. Tingnan niyo po, evaluate yourself. Kasi kung hindi niya po nakikita ang bunga sa inyo, may problema po. Maaaring hindi ka na connected kay Jesus. Kaya po kailangan po natin manalitin connected kay Jesus. Second things about fruit that cannot be stopped is God proves the people He intends to use. Pinupruning po ni Jesus ang mga tama na siyang gamitin. Meron po siya mga bagay na inaalis sa atin para po mangyari ang kanyang kalooban para sa atin. Isa sa pinakamahirap tanggapin sa passage na ito ay ang katotohanan tungkol sa pruning. Sabi po ni Jesus sa verse 2, He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Basahin po sa Tagalog. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Yun po ang kahalagahan ng pruning. Kailangan, may mga inaalis po ang Diyos sa buhay natin para tayo ay magbunga. Napansin po ba ninyo, hindi sinabi ni Jesus na pinuputol lang ng Ama ang walang bunga. Di po ba? Maging ang mga may bunga ay kanyang pinupungusan. Pinuputulan din po niya ang mga may bunga. Ibig sabihin po, ang pruning ay hindi
tanda na galit ang Diyos. Hindi po yun masasabi na galit ang Diyos kaya niya pinupuro ng tao. Kadalasan, tanda ito na may plano siya, mas malaki. Example po, ito po yung farmer. Kung gaano po kahalaga talaga yung pruning sa pagsasaka. Lalo na pagka gusto mong maging mabunga yung tanim mo. Kasi kailangan po talaga putulan mo siya ng sanga. Kasi yung ibang nutrients po na dapat ay mapupunta sa bunga, sinisipsip po siya ng ibang sanga na walang bunga. Kumbaga hindi nakukuha yung potensyal ng sanga na mag-produce ng bunga. Kaya may mga tinatawag po dito yung suckers Yun po yung malakas mag-sipsip ng nutrients. Kaya yung may mga bunga, ay mga sanga na hindi nagbubunga dahil sa mga sucker. Ito po yung mga pinuputol ng mga farmer para manatili ang nutrients dun sa sanga ng mga bunga. Ganda rin po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Minsan may mga inaalis po siya sa tao sa atin. Either kapamilya, kaibigan, o kung sino mang malapit sa atin. Kasi minsan sila po yung mga tao nakaka-apekto sa ating buhay spiritual. Nakaka-apekto sa ating paglago. Minsan may mga isinasarang pinto. Di po ba? Minsan may isinasarang pinto. Opportunity, tingin mo opportunity pero hindi ka rin natanggap. Purunin po yun, Lord. Kalooban na yun pa dahil may mas plano pa siya para sa iyo. Minsan may mga pinapayagang pagsubok. Gaya po ng bigla pagkakasakit. Di po ba? Kasi nga minsan nung time ng lakas ka, kung saan ka napupunta. Hindi ka man lang makapagsama. Pero hindi naman ito paraan ni Lord na para parusahan ka. Para saktan ka. Hindi. Ito ay paraan ni Lord para magbunga. Minsan may mga pangarap na hindi agad natutupad. At sa gitna ng lahat ng ito, nagtatanong po tayo. Di po ba? Ang madalas po natin yung tanong is, Lord, bakit? Bakit nangyayari sa akin? Ganun po kadalasan tanong na isang tao na dumaranas ng kung ano ng mga pruning. Dahil sa mga bagay na inaalis ng Panginoon sa atin. Kaya, dahil na isang Diyos na matupad ang kanyang kalooban para sa atin. Kung natatandaan niyo po ang nangyari kay Joseph, naalala niyo po ba yun? Kung nabasa niyo po yung nangyari kay Joseph, si Joseph the Dreamer, anak po ni Jacob, di po ba? Kung titingnan po natin, napakatindi po ng pinagdaanan niya. Mula sa kanyang batang edad, nawalay siya sa kanyang pamilya. Kasi po, di po ba si Joseph is paboritong anak po siya ni Jacob? Dahil matanda na po si Jacob doon, naging anak niya si Joseph. Kumbaga dalawa po sila magkapalit sa ina, si Joseph at si Benjamin. Tapos yung iba po, kasi alam naman po natin, ang mga anak ni Jacob, ang pinagmulan ng lahi ng Israel. Kasi ang plano po talaga ng Diyos kay Jacob, ay kay Joseph, mariting po ang bayan ng Israel. Kasi nga magkakaroon po siya ng matinding tagutom ng panahon na yun. Kaya pinauna niya si Joseph dun sa Egypto. Kasi kung titignan po natin, parang sunod-sunod po ang pagkawala kay Joseph. Narayan po ay nawala ang kanyang pamilya, nawala ang kanyang kalayaan, nawala po ang kanyang reputasyon. At magawala natin po ang kanyang mga pangarap. Andiyan po siya, tinapos siya sa balon. Kasi pinagkaisahan po siya ng mga kapatid niya na itapos siya sa balon. Noong una, pinagkaisa siya na patayin kaso naawa po yung kapatid niya na si Ruben, si Huda, na huwag na lang patayin kasi wala namang mangyayari sa akin kung papatayin natin siya ka. Dugo at laman natin siya tapon na natin sa balon. Yung may nakita po sila na dumaan na mga Midianita, binenta na lang siya bilang alipin sa Egypto. At saka nakulong din po siya na walang kasalanan. Kasi nga po, di ba pinagbinta nga po siya na pagsasamantalasan ng asawa ni Potiphar. Kung titignan po natin, mula sa pananaw ng tao, parang puro pagkatalo. Hindi po ba? Pero mula sa pananaw ng Diyos, iyon ay paghahanda. Iyon po, hinahanda po siya ni Lord para sa kanyang plano, para sa kanya. Lahat ng akala ni Joseph na pagkawala ay bahagi pala ng paghahanda ng Diyos para sa mas malaking gawain. Sabi nga po ni Matthew Henry, the pruning knife of affliction is in the hand of a wise and loving Father. Napakaganda paalala po nito na ang kutsilyo ng pruning ay hindi hawak ng isang malupit na ama. Ito ay hawak ng isang ama na nakikita ang hindi pa natin nakikita. Minsan masakit po ang pruning. Kasi po ako po, nung nagtanim po ako ng ubas,
Lagi po sinasabi sa akin kapitbahay ko, para daw mas maraming bunga ang ubas ko, kailangan daw putulan siya ng sanga. Eh ako po, ayaw ko po siyang putulan kasi parang para sa akin baka masaktan yung puno eh. Baka mamatay siya. Kaya hindi ko po ano puno. Kaya ang nangyari, hindi po siya nagbunga na marami. Ganda na rin po minsan sa buhay natin. May mga bagay tayong pinamahawakan na kumakain ng spiritual energy. At dahil mahal tayo ng Diyos, may mga bagay siyang inaalis upang mas dumami ang bunga natin. But the question is, may mga bagay ka bang pinagpipilitan na nais nang alisin ng Diyos sa buhay mo? Ano po ba ito? Maaaring pag-uugali, vices, or attitude, or habit na patuloy mo pinangahawakan. Kapag dumadaan ka ba sa pruning, nagtitiwala ka ba sa karunungan ng Ama? Or puro reklamo ang laman ng puso? Ano po? Kayo lang po makakasagot niyan. Third thing about the fruit that cannot be stopped is the fruit that glorifies God, is the fruit that cannot be stopped. Sa dulo po ng talatang ito, sinabi ni Jesus sa verse 5, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapos at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at inihahagis ako para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ipagkakalog ko ang anumang hilingin ninyo." Sinabi po ng verse 7 is, "When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings glory to my Father." Napakahalaga po ng pahayag na ito. Dahil pinapaalala po sa atin na ang bunga ay hindi para sa ating papuri. Hindi po yun para sa ating papuri. Hindi rin po ito para sabihin ng mga tao na magaling tayo. Hindi rin po ito para makilala ka. Hindi pa rin ito para makilala ang ating Panginoon. Example po, sa isang iglesia na lumalago. Minsan kasi ang tao, ang tingin ng tao, lumago ang isang iglesia dahil sa magaling ang pastor mangaral. Di po ba? O ang elder, masipag magbisita. O minsan magaling ang praise and worship sa paglilig, kaya marami dumaan sa pagsamba. Pero ang tanong po, minsan kasi may mga ginagawa po tayo para lang tayo ay mapansin. Hindi na po natin maaris yan. Minsan may mga tao po gano'n, na inaangkin po ang papuri, na sila magaling. Oo, although alam naman natin na kailangan mo talaga ibigay the best mo sa Panginoon. Pero kung ginagawa mo lang yan, the best mo, para masabing magaling ka, o para masabing masipag ka, para sa sarili mo, hindi naluluwala ito ang Diyos doon. Katulad po nangyayari kay Herodes, di po ba, nung siya po ay nagsalita sa harap ng maraming tao, na ang sabi ng maraming tao ay, hindi tao ang nagsasalita ng Diyos. Pero hindi po niya iminista ang mga tao. Bakit? Ang ginawa niya, inangkin po niya yung karangalan na ang papuri ay dapat sa Diyos. Ano lang po nangyayari sa kanya? Di po ba, natumba siya, bigla namatay, at kinari ng ugod. Minsan gano'n po sa atin, ang ating pong paglilingkod, hindi po tayo nagpapagalingan. Hindi po tayo nagpapasikatan kung sino magaling o kung sino nasipag. Kasi minsan minsan po, may mga tao na sa ministry, nag-quit. Bakit? Kasi hindi po sila napapansin. Feeling nila, hindi nakapapansin yung effort nila. Hindi nakikita yung pagsusumikap nila. Kaya yung iba nag-quit. Kasi ito, ginagawa lang nila minsan para lang sa kanilang sarili. Para lang masabi na magaling sila. Or, kung ikaw, gumaganap ka ng ministry at tingin mo hindi ka napapansin, nakikita po ng Diyos ang ginagawa mo. Kung iyan ay ginagawa mo para sa kanyang kaluwalhatian. Yun lang po talaga ang dapat. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon na hindi po ito pagalingan. Hindi po ito kompetensya. Pagkat wala pong ibang magaling kundi si Jesus. Wala pong ibang masipag kundi si Jesus. At walang ibang dapat papurihan kundi si Jesus lang. Hindi po ang ating mga sarili. Dahil napakahalaga po ng pahayag nito at ang bunga po ay para makita ng mundo
ang kabutihan ng Diyos. Yun po talaga ang purpose ng bunga, ng isang mananampalataya. Na makita ng mundo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Na kapag nakita ng mga tao ang pag-ibig sa buhay mo, makikita nila si Kristo. At kapag nakikita nila ang iyong pagpapatawad, nakikita nila si Kristo. At kapag nakikita nila ang iyong katapatan sa gitna ng subok, nakikita nila si Kristo. Sa panahon po natin ngayon, maraming tao ang palabasan ng Biblia. Pero binabasa po nila ating buhay bilang Christians. Kasi po mga unbeliever po, wala po talaga yung time na basahin ang Biblia. Ang binabasa po niyan, ang buhay natin. Bilang mga Christian. Yan po ang binabasa nila. Kasi minsan ang Kristiyano nga, minsan hindi na nagbabasa ng Biblia. Unbeliever pa kaya? Ano pa asahan mo sa kanila? Iba, ang binabasa nila kasi ang ating buhay. Paano po nila binabasa ang buhay natin? Andiyan po yung pinagmamasdan nila kung paano kayo magsalita. Halimbawa, ikaw, mahina ka makipagsalita. Hindi ka madalas makipag-away. Nakikita nila na Christian ka talaga. Nagbubunga ka. Kung paano tayo makitungo sa pamilya. At tinitingnan po nila kung paano tayo humawak ng pera. Kung isinusugal mo lang ba, tumataya ka sa loto, or nagbibigay ka. Andiyan din po kung tinitingnan nila kung paano tayo tumugod sa problema. Halimbawa, nag-worry ka, masyado kong problemado, tinitingnan na kung nag-worry ka masyado. Andiyan din po kung paano tayo magmahal ng mga taong mahirap mahalin. At sa bawat po pagkakataon, may pagkakataon po tayo ipakita sa Kristo. Bilang ilustrasyon po, ito po ang nangyari sa unang iglesia sa Book of Acts, chapter 2. Hindi po sila naging makapangyarihan dahil marami silang resources. Hindi rin po sila naging makapangyarihan dahil may maganda silang gusali. Naging makapangyarihan po sila dahil malinaw na gumawa ang Diyos sa kanilang buhay. At dahil sa kanilang testimony, araw-araw po ay may naliligtas. Yun po ang nangyari sa Book of Acts, chapter 2. Na kung saan ito po yung napuspos ng Espiritu Santo ang mga apostol at nangaral sila nung time na yon sa Pentecostes. Dahil napakarami po tao nagpunta doon, iba't ibang lahi, kaya nagkaroon sila ng kapangyarihan na magsalita sa iba't ibang wika. Kaya napakarami po ang tumanggap doon. Doon po nakita natin na hindi po ang galing ng mga apostol ang nagpalakas sa iglesia, ang nagparami sa mga mananampalataya. Bagkus, talagang kumilos ang Panginoon sa bawat isa. Sabi po ni John MacArthur, fruitfulness is the inevitable evidence of genuine discipleship. Hindi po tayo maligtas dahil may bunga tayo. Hindi po. Ngunit ang tunay na ligtas ay magkakaroon ng bunga. At ang pinakamagandang bahagi po nito ay kapag ang bunga ay nanggaling mismo kay Kristo. Ito ay hindi po mapipigilan ng mundo. Hindi rin po ito kayang pigilan ng kahirapan. Hindi po ito kayang pigilan ng pagsubok. Kahit anong pagsubok, kung talaga ang bunga mo ay nagagaling kay Kristo. Hindi ito kayang pigilan ng posisyon. Hindi rin po kayang pigilan ng panahon. Kahit anong panahon, dahil ang pinagmumulan po nito ay hindi tao. Dahil ang pinagmumulan nito ay si Kristo mismo. But the question po is, kung titingnan ng mga tao ang buhay mo, mas nakikita ba nila ikaw? O mas nakikita nila si Kristo? Ang bunga ba ng buhay mo ay nagdadala ng papuri sa iyo o kaluwalhatian sa Diyos? Bilang panghuli po, balikan po natin ang the secret of unstoppable fruit. It's not through our own effort. Wala po yun sa ating sarili pagsusumikap. Kahit anong effort natin. Ang sikreto ng fruitfulness ay ang mas malalim na pananatili kay Kristo. Kapag nanatili tayo sa Kanya, darating ang pruning. At kapag tinanggap natin ang pruning, darating ang mas maraming bunga. At kapag dumating ang mas maraming bunga, maluluwalhati ang Diyos. Marahil ang pinakamahalagang tanong ngayon ay, hindi kung gaano tayo kabisi. Ang mas mahalagang tanong po ay, gaano tayo kalapit kay Kristo? Dahil posible pala maging active, ngunit hindi abiding. Posible pala na mas maraming ministry, ngunit malayo na ang puso. Posible pala maraming ginagawa para sa Diyos, ngunit
kakaunti na ang oras kasama ng Diyos. Kaya bago po tayo magtapos ngayon, mabuti itatanong po natin sa ating sarili. Nakakabit ba ako sa trupay? May sariwa pa bang buhay ni Kristo sa aking puso? O matagal na akong umaasa sa sarili kong lakas? May mga bahagi ba ng buhay ko na gustong ipuro ng Diyos, ngunit ayaw ko pang bilang? At kung susuriin po ng Diyos ang aking buhay ngayon, makakakita ba siya ng bunga na nagpapatunay na nanatili sa akin? Dahil ang buhay na tunay na nakakabit kay Jesus ay maaaring dumanas ng bagyo, pruning, paghihintay, at pagsubok. Ngunit ang bunga nito ay hindi mapipigilan. Sapagkat kapag si Kristo ang pinagmumulan ng iyong buhay, walang kapangyarihan sa mundo ang makakapigil sa bunga na siya mismo ang gumagawa. Purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. O manaming Diyos, na makapangyarihan sa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, O Lord. Namin sa inyo po, Panginoon, pinaalala sa amin, O Lord, na kami, Panginoon, mananampalataya, O Lord, ay makitaan, Panginoon, ng bunga na nagbago, Panginoon, na ang bunga na kayo, Panginoon, ay malululahati, O Lord. Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, O Lord. Na yung mga salita, O Lord, hindi lang namin mapakinggan, bagkas, Panginoon, ito po, Panginoon, ay aming maisakatuparan, O Lord. Upang sa ganun, Panginoon, ang mga tao na paligid sa amin, Panginoon, ay makita, Panginoon, na kami, Panginoon, ay yung tunay na alagad, na patuloy niya na sumusunod at namumuhay ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, patatagin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang ito po, Panginoon, ay patuloy magbunga sa aming buhay, Panginoon. Pagkat kayo ang Diyos na aming niluluwalhati at itinataas sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung magsitayo para sa ating closing song. Sa
Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Inumin mo ang pagtutulungan. Katapatan mo ay sapat na. Aking Jesus, binigay mong lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Ama namin Diyos, Espiritu ng kapangyarihan sa lahat. Muli po sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat sa pagkatunay ng iyong pag-ibig ay patuloy po namin naramdaman. Salamat Ama sa mga awitin makalan na kung paano ang aming Panginoon Diyos na sinasamba, ang aming Diyos na inaawitan ay punong-puno ng pagmamahal. Maraming salamat Ama sapagkat kailanman ay hindi kayo nagbabago sa bawat isa sa amin. Lagi ikaw ang aming Panginoon na sinasamba, tapat sa lahat ng pagkakataon, tapat sa lahat ng oras. Sapagkat tunay nga na sa lahat ng oras, sa bawat pinupuntahan namin, ikaw ang aming kasama. Ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy nagbibigay sa lakas ng bawat isa sa amin. Lubusan mo na yung pinagpapasalamat Ama ang araw na ito sapagkat ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming Diyos na sinasamba, buhay magpakailanman. Salamat din po Ama sa umagang ito na aming napakinggan ng mga salita. Tunay ng aming ang puso at isipan ay ginising niyo po Ama sapagkat may mga pagkakataong totoo sa aming buhay, nangyayari sa aming buhay na kami ay napapalayo sa iyo Ama. Na kami ay dumaranas ng mga pagkakasala, ng mga tukso, o mga bagay na madalas hinahangad namin na panlupa. Sapagkat kami, Ama, ay napapalayo sa iyo, Ama.
Aming pinapasalamat sa umagang ito sapagkat pinaalala mo sa amin ang iyong kabanalan, kabutihan, na kung kami ay manatili at nakakabit sa iyo, Ama, kami ay malakas. At lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, na kung kami ay nakakabit sa iyo, Ama, ito ang lahat na ito ay aming mapagtagumpayan sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Aming pinapasalamatan, Ama, habang kami ay nakakabit sa iyo, Ama, napapagtagumpayan namin ang lahat ng mga pagsubok sa aming buhay. Napakabuti niyo, Ama, sapagkat ikaw ang puno na natiling matatag, na natiling tapat. At ito ang aming pagpasalamatan, Ama, sapagkat habang kami ay nakakapit sa iyo, Ama, naniniwala kami, Ama, na kami ay magiging malakas din po. Sa aming paghiwa-hiwalay, Ama, aming pong lalapit sa iyo, Ama, na kami po ay iyong samahan, ingatan, at sa lahat ng mga pagsubok, patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan upang lahat ng ito ay aming mapagtagumpayan. Sa aming paghiwa-hiwalay, ang iyong banal na Espiritu nawa ang siyang patuloy na ibigay ng kalakasan upang kami, Ama, ay ayon tutungo sa iyong landasan. Ang lahat ng ito ay ang pinagpasalamat na namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon, ay suwan sa Kanya luwa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, kapangyarihan sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon at magpakailanman. Amen.